Hi everyone, welcome back to another video. This is Ivy Katin, your architect slash property specialist. And for today's vlog, I won't be selling you any property, okay? Actually, I just want to share some ganap for this Christmas season. Christmas 2023. Well, actually, November pa lang, nagsistart na akong mag-prepare ng mga gifts for inaanak. So, unti-unti, nag-order na ako para pag hindi siya masakit sa bulsa kapag nagsabay-sabay na. Tapos, first week nga ng December, nagpunta pa ako ng Taiwan to be with Kenneth kasi birthday niya last December 8. So, I went there to spend time with him. Tapos yun nga, pagbalik ko, inuunti-unti ko na din ulit yung mga gifts for the inaanak para preparation din for the Christmas season, ganyan. So, yun, I'll be showing you some clips kung ano yung mga pinagagawa ko to prepare for this Christmas 2023. So, as you can see, pwede na akong mag-apply sa gift wrapping section sa mga department store, di ba? Charot. Well, actually, kasi ako yung laging tagabalot ng gifts. As years go by, nasanay na ako mag-gift wrap. Kaya parang mabilis na lang sa akin ang pag-gift wrap. Lahat ng mga nakita niyong gift na piniprepare ko, hindi naman siya lahat galing sa akin, okay? Some of those are for my inaanak, tapos yung iba sa inaanak ng mama ko, ganyan. Tapos yung iba is mga pangbigay lang talaga. So, syempre, every year, may mga nadadagdag sa listahan natin. And, um, syempre, thankful ako doon because kapag may nadadagdag sa na inaanak ko, I consider it as a blessing. Okay? So, like, for this year, parang lima yung nadagdag sa list ko. So, times 5 yung blessings, 'di ba? Okay? So, yun. Kaya nga yung pine-prepare ko lang mostly ay para sa mga inaanak. So, nung una, gano'n. Then, nung medyo nakaipon na, my mama always told me kasi na magpaawas for Christmas para for more blessings, 'di ba? Tapos kahit ano 'yan, kahit small things, kahit maliit na bagay, may maiabot ka lang. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan, 'di ba? May mga namamasko. So, ano ba naman yung mag-prepare ka ng any small gift para lang may maiabot ka for Christmas. Ah, well, like ako nga, I stopped receiving gifts from my ninong and ninang siguro nung nag-college na ako, okay. Pero wala naman akong any hard feelings. Hindi rin naman ako nag-e-expect, okay. So, siyempre siguro iniisip nila I'm an adult na parang hindi hindi naman na ako bata para tumanggap ng regalo, okay. And one more thing, hindi kami tinuruan na manghingi sa mga ninong and ninang namin. Kahit pa sa mga kapatid ng papa ko, kahit pa sabihin na natin na nakakaluwag-luwag sila, they're living a comfortable life, merong nasa ibang bansa. I mean, hindi kami or never kaming tinuruan ng parents namin na "Oh, i-message mo si ninong mo, ganyan, hingi ka ng ganito, ganyan-ganyan." No, we were never raised that way. And that's one thing I'm proud of, I guess. Tapos, yun, nagkatrabaho na ako. So, naglalaan na talaga ako ng budget para sa mga inaanak ko. So, that's, yun, solely for mga inaanak para para pagdating ng Christmas, may mga mai-open silang gift, ganyan. Kasi for sure, may mga inaanak na pupunta at pupunta sa bahay namin. Hindi naman lahat, but for sure there will be some na inaanak na pupunta at pupunta talaga. So, kahit yung iba kong inaanak, hindi ko pa nakikita ulit. Pinaghahanda ko pa din sila just in case bigla nilang naisipan na bisitahin yung ninang nila. Siyempre, inaanak ko pa din naman sila and their kids. Okay. Kaya lang, sa panahon ngayon kasi, hindi lang bata ang namamasko, guys. Minsan may mamamasko mga bata. Tapos kasama din yung parents. Tapos sasabihin din, Merry Christmas, papasko ko, ganyan. And, well, wala namang masama doon. Honestly, nung una kine-question ko yung mama ko, sabi niya, na bakit ganon?
I mean, hindi naman na sila bata, ganyan. But she said, hayaan mo na. At least nagbigay ka, Pasko naman. Tapos, tinanong ko din, sabi ko, kahit hindi ka naman pinapansin minsan, tapos sasabihin niya, oo, mabait kasi ako. So, parang, okay. Parang, hindi naman pala hindrance yun na naging mabuti or mabait man siya sa'yo, parang basta maghanda ka lang, mag-prepare ka lang. So, kapag namasko, di may maiaabot ka and that's okay. This year, iniisip ko, ano kaya yung pwede kong iregalo sa mama? Kasi everyday naman ako nasa bahay due to freelancing, so I have my own time. I can work anytime kapag may project ako. Yun. So, like, lagi lang ako nasa bahay. Tapos yun nga, since lagi naman ako nasa bahay, I can treat her anytime. So tapos yun, naisip ko like 5 minutes grocery challenge, ganyan. Kasi hindi yung mga nakikita ko dun sa ibang vlogs, like yun kay Kim Poy, mostly, ganun yung mga ginagawa niya sa mama niya. Para ano, for the content na din, ganyan. Tapos nung nag-uusap sila ng papa, parang nag-iisip din sila, ano yung mga pwede nilang ibigay dun sa mga lola namin sa Dilig, which is kapatid ng lola Emma namin. Kumbaga mga tiyuhin and tiyahin ng papa sa father side. So, kasi yung iba sa kanila, well, yung others are working abroad, pero meron din kasing mga kapatid ang lola M na, hindi naman sila gaanong talagang tapos yung iba din sa kanila is yung talagang mga one call away namin. Like, kapag may kailangan kami or may okasyon kami dito sa bahay, tatawagan lang namin, "Oh, punta po kayo dito, ganito, ganyan." Talagang pumupunta sila, lumalapit talaga sila. So, yun, then papa-suggested yung mga spaghetti package nga, ganyan. Para, makabawas-bawas na din dun sa gagastusin or paglalaanan nila ng budget for the new year naman. So, naisip ko, since gagastos din naman sila, why not ako na lang yung magbayad nun or bumili for that, for those items. So, yun, we went to supermarket to buy yung mga spaghetti package or nag-prepare na kami good for 10 receivers gift. And also, this is my way of giving back this year. Although marami akong ginastos, as in sobrang laki ng nagastos this year kasi ang dami binayaran and ang dami ding natapos na bayarin. Okay. Yun nga, so ang dami binayaran this year, pero naisip ko, marami din naman dumating na blessings. And, di ba sabi nga nila, share your blessings. Kaya lang, syempre, hindi naman ako ganun kayaman, okay? But, yun nga, I can only afford a munting give back for the elders. Ganyan. Tapos kasi naisip ko talaga yung lolo and lola ko. Mother side, parents ng mama ko. So, they passed away noong year 2012 and 2013. As in, magkasunod. Nauna yung lola ko, and then a year after, sumunod naman yung lolo ko. And that time, nag-aaral pa lang kami ng kapatid ko. I was just second year, third year, college. So, ano yung mai-share ko sa mga gastos? Wala. I'm still studying that time. And ngayon na nagka-work ako, naging license ako, nakakaipon na ako, parang naisip ko, they never get to experience life right now kung saan parang I can treat them anywhere, anytime, yung ganun, kakain kami sa labas just because wala lang. Yung mga ganong instances, hindi ko na yun naiparanas sa kanila. Tapos, hindi ko sila naipag-drive. So, that time, estudyante pa lang ako, hindi pa ako marunong mag-drive, wala pa kami sasakyan. So, hindi ko yun napa-experience sa kanila or hindi nila yun na-experience from me. Tapos, hindi ko na na-experience na mabigyan sila ng mga regalo, may ipagluto sila ng kung ano-ano. Ganon yung, like, kunwari, magre-request sila ng, ipagluto mo naman ako ng ganito, ganyan-ganyan. No, hindi ko na siya experience. They were gone so early. Kaya,
yung mga ganitong bagay is na-experience na lang nung nag-iisa naming tunay na lola. And, by tunay, I meant yung parents ng parents ko. So, yung sa father side and sa mother side. So, yung father ng father ko, wala, never ko na siyang naabutan. Actually, lahat kaming mga apo niya, wala siyang naabutan. So, hindi ko na siya nakita, hindi ko na siya nakilala. And, yun, yung sa side naman ng mother ko, magkasunod ng wala. So, ang naiwan na lang is yung mother ng father ko, which is si Lola M. So, siya na lang yung natitirang tunay na lola namin. Kaya, kapag tatawag siya, na sasabihin o magpapasama sa akin or ipag-drive ko siya. So, pinagda-drive ko talaga. Tapos, kapag naabutan ng lunchtime or merienda time or dinner time, so, ako na yung nagbabayad ng meal namin. Yung mga ganong ganap. So, hindi ko na or never ko na siya napa-experience sa parents ng mama ko. And yun, yung mga iba naming lolo-lola. So, those were like brothers and sisters na ng lola namin. Lolo. So, yun. Yun yung mga pinagagawa namin. Actually, namili kami. As in, December 24 na, guys. Sobrang gipit sa time. Very last minute. Kasi, nung andito yung pamangkin ko, hindi naman kami nakakapagtagal sa labas. Kung pupunta kami kung mag-grocery kami, we buy sa Walter. Kasi doon, mas madali kasi. I mean, mas maluwag yung space. So, kahit gumamit kami ng stroller from parking, baba kami. Tapos, yun na, Walter Mart na. Tapos, naka-air conditioned yung place. So, kung pupunta kami sa palengke, ang hirap. Kasi, ang daming sasakyan, maglalakad ka ng malayo, tapos yung pupuntahan mo pa is masikip. So, ang hirap, very hassle that time. Tapos yun nga, yung kapatid ko, yung hipag ko, yung pamangkin ko, so umuwi sila ng Lobo to spend Christmas there. Tapos dito naman yung New Year. Kaya, umuwi sila December 23. So, December 23 lang kami, nagka-free time ng mama na, to go out, buy lahat ng mga kailangan, ganyan. So, yun. And then, Christmas Day, so, since kami nga lang ng mama, nagsimba lang kami, and yun, may binili lang siya sa palengke, tapos after nun, umuwi na kami kasi nga, baka nga may dumating na bisita. And, ako na rin kasi nag-insist na sabihin sa lola namin na sila na lang yung pumunta dito sa bahay this time. So, pwede na, nag-aarkila lang naman sila kasi ng tricycle. Tapos, kapag pauwi na, pwede naman naming ihatid or i-arkila lang ulit namin ng tricycle. So, hindi naman mahihirapan yung lola namin. Tapos, yun nga, I also prepared yun nga, yung mga small balot-balot. Tapos, kasi diba nauuso sa Facebook, yung mga palaro, ganyan. Tapos, may prize, yung mga pinapasagot ng, may mga question and answer portion. Tapos, madalas yung iba is logic. Okay, so, yun, naisip ko, why not try, diba? Like, let's challenge them also. Parang namamas ko sila, but I want challenge din. So, just for fun, para, fair and square sa lahat. Okay, so, yan, I'll just show you some clips ng mga pinagagawa ko to, challenge them. Parang excitement din yun para sa kanila. Like, what would they be receiving kapag nasagot nila ng tama yung mga tanong ko. So, yun. Just watch these videos. Ulit, 2 times 2. Yun, 2 times 2. Mali. Nakalimutan na nito multiplication na dali. Magbilang ka sa kamay mo. Tama! 3 times 3. Oh, bilis gusto mo isa pa? 4 times 4. 4 times 4, 12. Mali! Kulang! 4 times 4. 4, 8, 12, 16? Sure ka na?
3 times 6. 3 times 6. Ay, alam ko na. 3 times 6. Ay, alam ko na. Nagbibilang. Alam ko yun. 80. Ang galing. Ay, Ikaw na lang, bebe. O sige, ako na lang. Gina G to ah. Division. Division daw. 0 divided by 1. 0. Tricky questions eh. Ang galing nito ah. Basta ba yun? Christmas. Anong puno ang hindi pwedeng akyatin? Eh, siya nga una eh. Ay, di, isahan lang. Isang beses lang. Eh, yung sa'yo kasi sa mama manggagaling eh. Andali. 5. Ha? Walang clue. Walang clue. Ha? Mali. Sige na, ikaw na. Hindi rin. Pero kung putol at nakatayo, hindi mo pa, maaakyat mo pa rin. Ang tamang sagot, nakatumba. Ay, ano? Mali yan, basa mo. May 3 lalaki ang tumalon sa tubig. Ilan ang nabasa ang buhok? May 3 lalaki ang tumalon sa tubig. Ilan ang nabasa ang buhok? Wala. Bakit? Sagutin mo muna kung bakit. Mababasa ka pa din naman pag ano, kasi magsasplash yung tubig. Bakit walang nabasa ang buhok? Kalbo. Oh. Tama. Ang tatay ni Pedro ay may... Ang tatay ni Pedro ay may 5 anak. Si Papa, Pepe, Pipi, Popo. Ano yung pangalan ng panlimang anak? Ah, ang bilis ah! Tama. Pedro. Sumakay ako ng jeep. Sumandal ako. Ay, basic. Ay, wala. Suman! Hindi pa tapos ang tanong eh. May tanong. Oh. Pumunta ka doon eh. Hindi yung may hawak, hindi nakasagot na. Abot Merry Christmas po! Abot pa. Merry Christmas! You edit, you Ay, thank you po. What goes up but never comes down? Oh, tama. What is full of holes but still holds water? Maraming butas pero nakaka-hold pa din ng tubig. Walang butas. Maraming butas. Screen? Yung hindi pa nakakasagot. Sino sumagot? Yun. Tama. Oh, siya ay sa mga hindi nakasagot. Pila. Oh, kasi para pag may dumating, may bibigay din ako. Oo. Pila, hindi nakasagot. Pero nadagdagan siya. Hindi na din siya.
Ball, tapos square yung lalagyan. Isip ka din yun. Ball ba to? Ball ba to? Lola M sa inyo. Ayan, okay na pala. Ayan, tap-tap. Yan. Naka-video ka. Yan. Tingin doon. Yan. Ay, ang ganda ng teeth. Isa pa nga. Ayaw na. Ganda na. Sunod niya. Oh. Oh, 'di ba? So at least lahat nag-enjoy, or most of them, I think, at least nag-enjoy sila. So lahat is fair and square. So kung ito nasagot, mas marami siya nasagot na tanong, so I can give her more. 'Di ba? Tapos yung iba kasi ayaw sumagot. Edi wala silang matanggap. But in the end, I give them, yung small pocket ballot. Ganun. Para at least may na-receive din naman sila. And, well, my realization, well, I felt happy too. Seeing those smiles when they received their gift, parang ang sarap din pala sa pakiramdam. And, sana lahat tayo maging appreciative sa lahat ng mga nare-receive namin. Maliit man yan or malaki. Because honestly, I spent thousands to buy those gifts. Tapos, syempre may gift din ako sa parents ko. Like, for example, sa mama ko, actually kasama ko siya nung binili ko yung gift ko sa kanya. Kasi, pinili ko yung damit, tapos pinasukat ko sa kanya. Tapos, nung okay sa kanya, so, I bought it for her. Pero syempre sabi ko, akin na, babalutin ko din para kunwari surprise, ganyan. So, not her knowing na meron akong dinagdag na item doon. Tapos, yun, since 23 and 24 nga lang kami nagkaroon ng time lumabas-labas. So, nag-iikot kami sa palengke, tapos sa Walter, ganyan. Tapos yun sa palengke kasi, ako kasi kung pupunta ako ng palengke, syempre, hindi yun air-conditioned area, 'di ba? So, mainit. Tapos may part na maraming tao, ganyan. Gusto ko kasi, like, kunwari, pupunta kami dun sa wet area, bilhin na lahat ng kailangan dun. Tapos, kung pupunta dun sa mga vegetables area, bilhin na din lahat ng kailangan dun. Para hindi na babalik-balik. Like, kasi may nakalimutan ako dito, ganyan-ganyan. Balik tayo dito, may nakalimutan ako. Ayoko nung ganun. Like, yung pabalik-balik. For me kasi, may kailangan ka dun, bilhin na lahat. Para tapos na, 'di ba? Tapos palabas na kayo, gano'n. Tapos ang mama ko pa, ikot-ikot pa siya. Tapos do'n sa damit. Sabi ko, "Oh, para kanino pa ba 'yan?" Ganyan. Tapos sabi niya, "Sa'yo, wala pa akong gift sa'yo." Tapos sabi ko, nagbiro pa ako, sabi ko, "Cash, cash gusto ko." O, 'di ba? Mukhang pera. Anyways, yun nga, pinapapili niya ako sa palengke, tapos yun dun sa Walter Mart na department store. Sabi ko, hindi na, ayoko, magtitingin na lang ako sa Shopee. Kasi, sanay naman ako dun. Actually, I'm not a branded person. Ang dami kong hindi alam na brand ng mga damit. Hindi rin naman kasi ako mahilig sa branded na damit. Because, why would I spend hundreds or thousands of pesos para lang sa isang damit? Mas gusto ko yung, like, kunwari sa 1,000, marami na akong mabibili. And, 'di ba, yung iba naman dito, hindi mo naman malalaman kung branded or hindi yung damit, 'di ba? Depende sa nagsusuot 'yan. So, yun, sabi ko, sa Shopee na lang ako magtitingin, ganyan. So, yun, ang ending, ang na-receive ko na regalo out of all the gifts that I gave ay isang pair of slippers. So, galing yun dun sa kapatid ko and sa hipag ko. And that's fine. I mean, kahit na ang dami ko naibigay na regalo, tapos isa lang yung bumalik sa akin, that's fine. Actually, hindi ko nga ina-expect na may ireregalo sila sa akin.
Because I know yung mga expenses nila then this year. So, yan, nagulat din ako na may binigay pa or may binili pala sila for me. And the reason also why I made this video is para sa mga kids na possible makanood nito. Gusto ko lang sabihin na kids, learn to appreciate things. So maliit man 'yan o malaki, gift pa din 'yan. So sana matuto tayong mag-appreciate ng mga bagay na ibinigay sa atin kasi for sure pinaglaanan at pinaghandaan din 'yan ng budget ng mga taong nagbigay sa inyo. Okay? And sa mga adults and parents, let's teach ourselves, tapos yung mga younger generations din na tumanggap without side comments and be thankful na lang for everything. And to may mga inaanak, to be honest, there will come a time that I will stop giving gifts sa inyo. Kasi magiging adult din kayo in your time. Tatanda din kayo, magmamature din kayo, and I just hope na pagdating ng time na yon, like pag nagkaroon din kayo ng sarili nyong inaanak, you'll do the same. Okay? Tapos, well, sa mga nabigyan po namin ng munting blessings, I hope you can pay it forward. By pay it forward, I meant like kapag nagkaroon kayo ng chance na makaluwag-luwag, I hope you'll do the same. I hope you can also share your blessings dun sa mga mas nangangailangan. That is what pay it forward means. Okay? So, sana matandaan natin yan. Pay it forward. Because, sabi nga, di ba nila, it's better to give than to receive. And that's it, guys, for today's video. So, probably I'll be uploading this both on Facebook and in YouTube, pero possible mauna ko sa YouTube. Anyway, sa mga followers ko po on Facebook, if you haven't subscribed to my YouTube channel, just click or search this. This is my YouTube channel. So, please subscribe. Tapos, on Facebook, you can like, comment if you have questions or may mga challenges kayo na gustong ipagawa sa akin, ganyan. And doon naman po sa mga, pang extra stars, ganyan, sa account nila, you may also send me stars to support para naman po makapag-create ulit ako ng mga ganitong content in the future more. Okay, if I earn more, I will give back more. Okay? So, yeah. So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe. And dun po naman sa mga subscribers ko on YouTube, if you haven't followed me on Facebook, so this is my Facebook profile naman. So, yun. Okay? Please subscribe or follow for more videos. Yun lang naman po, guys. Promise, it's just one click. One click lang and it won't take a minute of your time. I promise. So again, this is Ivy Kathleen, your architect/property specialist, and I'll see you on my next video. Okay? Merry Christmas, everyone!